Ang hirap naman kasi ni Amy, with due respect, puro naman siya speaking in riddles eh. Kung akong senador, I should be very blunt to the people. Wag nang parating pasaring ano. Aminin niya kung sino yung pinapasaringan niya. Mabuhay mga kababayan. Welcome to the General's Opinion YouTube channel. Sir, narinig niyo na po ba yung sinabi recently, si MJ po ito ulit, ni Senator Amy Marcos, na mukhang may gusto raw mag-Prime Minister kaya nangyayari itong mga ganitong political maneuvering? Ano pong masasabi niyo doon, sir? Well, alam mo, opo, tama po yun. Pero kung talagang oppose siya sa mga ginagawa ng kanyang kapatid, say so. Huwag yung pahaging lang, pag ganito, pag ganyan. Parati na lang ganun eh. Ang hirap naman kasi ni Amy, with due respect, puro naman siya speaking in riddles eh. Kung akong senador, I should be very blunt to the people. Wag nang parating pasaring, ano. Aminin niya kung sino yung pinapasaringan niya. Kung talagang oppose siya sa mga ginagawa ng kanyang kapatid, say so. Wag yung pahaging lang, pag ganito, pag ganyan. Parati na lang ganun eh. Kasi, hirap yun. He will leave the people in a guessing game. And then let's call a spade a spade. Ang dami ng beses na panay in riddle si Senator Amy. Kung talagang oppose siya sa mga ginagawa ng kanyang kapatid, say so. Huwag yung pahaging lang, pag ganito, pag ganyan. Parati na lang ganun eh. Di ba? So with due respect, sana magiging klaro sa taong bayan. Sir, sa mga darating na panahon, ano pa bang mga inaasahan ninyo na mangyayari sa ating political landscape sa Pilipinas? Lalo pat may mga senyales na ngayon na yung unity team nga alaws na. Magdadalawang taon pa si Pangulong BBM. Well, MJ, ito very ominous or very alarming itong bagong survey ng Pulse Asia. Ito po is in the heart of the people. Yung inflation, ano bang translation diyan? So, dito sa Pulse Asia, ang pinaka number one concern ng taong bayan is inflation. Ano bang ibig sabihin niya? Yung pagkain, yung kinakain ng tao, yung bilihin. The food security, which is a product of inflation, yung demand and supply, hindi pa na-address. So, magdadalawang taon na or 1.5 years na si Marcos, hindi pa rin na-address. Nagpalit na nga siya ng secretary, pero it does not make a dent on the issue of food security. Ang sinasabi ng Department of Agriculture noong September, October, na by October, November, magkakaroon ng harvest for the ng ating rice production, no? Tapos ang daming import na ginagawa. Pero wala. Hindi pa rin na-address yung ang presyo ng mga bigas ngayon. Nasa 55 to, there are even 68. There are even 70. So, what I'm saying here is, in the next months or so, dapat ito ang ma-address dahil ito yung concern. Kawawa ang ating mga kababayan who are in the borderline. While the rich, the cronies are enriching themselves, ilan lang, 5% of them, yung iba nakakahiram ng 20 bilyones sa land bank, yung iba
in-extend yung kanilang kontrata, and so on and so forth. Well, the poor people, the middle class, the lower middle class, they are suffering from the effects of inflation. And at the end of the day, nahirap sila. And there are indicators that there will even be worse economic condition that's coming. According to an economist, pati yung BPO maapektahan. There will be retrenchment in the near future. So, yun po ang concern na dapat i-address ng administration. If I were the president, hindi na dapat ako kasi inikrisan yung budget niya from 700 billion to 1.4 billion. So, ibig sabihin, magta-travel pa siya na magta-travel. Kawawa naman ng taong bayan kung hindi niya pagtuunan ng pansin bilang Pangulo ng ating bansa, nabibigyan niya ng tamang liderato ang ating bansa. Yun po ang pagtutuunan natin ng pansin in the next. Kaya po, may mga rumors, these are just mere rumors, ng destabilization, ng mga call of withdrawal of support. These are all chismis or what. Pero bakit nagkakaroon ng ganitong chismis? Kung maganda ang pagpapatakbo ng ating bansa, hindi sana magkakaroon. Kasi sa panahon ni Duterte, walang ganito. There were no rumors about destabilization, about military dissatisfaction. Maganda ang except for yung mga yellows who wanted to put down Duterte. Pero dito ngayon, iba-ibang sector are nagkakaisa to denounce the administration's running of government. So, I want the president to succeed. He's the only president that we got. But 1.5 years na siya, dapat sana pagtunan niya ng pansin, he should stay put, concentrate, pakita niya yung kakayahan niya na maging leader, maging competent na administrator ng ating bansa. Yun po ang dapat tandaan ng ating Pangulo in the next months or years or so. Yun po ang nakikita ko na he should be a real president, not somebody else or anybody else. Nakuha namin, attorney, yung somebody else. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong gabi. Pinapahayag ng Philippine National Police tungkol doon sa kanilang crackdown daw ng mga vloggers na who are supposed to be irresponsible daw at naghahayag ng mga pahayag na wala daw basihan at tungkol sa destabilization. Pero wala naman silang binabanggit na mga ebidensya. Puro lang haka-haka dahil na may mga umiikot daw na tinatawag nilang mga messages through the social media. Pero ang dapat tandaan sana ng ating gobyerno ay bago sila magbitiw ng salita, dapat muna nag-imbestiga muna kung ano ba talagang basihan before you try to issue statements or orders that would threaten the very essence of the right of speech or the freedom of expression under the Constitution. Mabuhay mga kababayan. Welcome to the General's Opinion YouTube channel. So, best friend natin ngayon ng NTC. Attorney, ano po ba ang tingin ninyo ngayon na nangyayari sa Pilipinas? Kayo po ba'y kinakabahan na baka ang iyo pong YouTube channel, yung Iparash kay Paras ay susunod po na ipapatanggal dahil po sa mga pagre-remind sa pamahalaan? Kanina lang po doon sa aming
program, Iparash Kay Paras, napag-usapan nga din namin itong yung pinapahayag ng Philippine National Police tungkol doon sa kanilang crackdown daw ng mga vloggers na are supposed to be irresponsible daw at naghahayag ng mga pahayag na wala daw basihan at tungkol sa destabilization. Pero wala naman silang binabanggit na mga ebidensya. Puro lang haka-haka dahil na may mga umiikot daw na tinatawag nilang mga messages through the social media. Pero siguro, alam naman natin how powerful is the Philippine National Police. Alam naman natin ng kanilang mga pronouncement will cause threat to everyone because they have the enforcement, no? Pero ang dapat tandaan sana ng ating gobyerno ay bago sila magbitiw ng salita, dapat muna nag-imbestiga muna kung ano ba talagang basihan before you try to issue statements or orders that would threaten the very essence of the right of speech or the freedom of expression under the Constitution. This is supreme. Ang ating saligang batas ay yan ang supreme. And dapat yan ay hindi natitinag sa mga orders ng gobyerno kung walang basihan. Alam mo, in so many cases, MJ, ng Supreme Court, bago sila there must be a clear and present danger bago mo i-curtail ang freedom of speech. And there must be enough basis or due process bago ka magti-threaten. Kasi iba yung manggagaling sa gobyerno mismo na tinatakot mo ang taong bayan na magbitiw ng salita na paghuhulihin nyo or sasampan nyo ng kaso. Kasi, syempre, ang piskal, part ng gobyerno. Hindi natin part ng executive department yan. So, kung magsasampa ka ng kaso, syempre, dadaan sa gobyerno. So, may lamang na kaagad kung ang gobyerno mismo ang magti-threaten. Thank you for supporting this channel. Please hit like and subscribe and hit the notification bell. Thank you and God bless us all.